Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series which is Growing in Faith and Trust. So, ngayong araw, ang topic na ating tatalakayin is Faith, Suffering, and Privilege. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Hebrews chapter 11 verses 24 to 28. So, sabi rito, by faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith, he kept the Passover and sprinkled the blood so that the destroyer. Ayan, nag-notif na lobat na ako. So, tuloy natin. By faith, he kept the Passover and sprinkled the blood so that the destroyer of the firstborn may not touch them. So, dahil medyo mahaba itong Bible verse natin, is hindi na natin siya itatranslate muna in Tagalog translation. So, ang pagkakaintindi ko dito sa Bible verse natin ngayon, ang pinag-uusapan naman dito is si Moses, di ba? Kung mapapansin natin nitong week, puro Hebrews chapter 11 yung tinatalakay natin. So today, si Moses nga yung pinag-uusapan natin. And sinasabi rito, dahil sa faith na meron siya, he chose to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. So, di ba? Sa tingin ba natin, kung wala siyang pananampalataya kay God, is magagawa niyang piliin na mamistreat kaysa sa mga pleasures na indeed na makakapagsaya siya, na yung alam mo yun, yung sobrang saya na hindi na natin napapansin na mali na pala. Kaya nga pleasures of sin, kasi nagsasaya lang kayo na nagsasaya. Mga makamundong bagay nga ay makamundong mga kasalanan. So, ayun yung pinaka main point nito, na dahil sa faith ni Moses kay God is mas pinili niya na magtiwala sa ating invisible God, na manampalataya sa ating invisible God, and he considered the reproach of Christ greater wealth than anything else. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, faith makes us do crazy things. So, sabi rito, through faith, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakasanayan ng iba na ginagawa natin. So, nung dahil sa pananampalataya na mayroon tayo, is nagsisimula na tayo. So, ayun nga, may pumasok kasi. So, ayun, dahil nga sa faith na mayroon tayo, is nagsa-start na tayong gumawa ng mga bagay na hindi makamundo, or should I say, nakagawa na tayo ng mga bagay na hindi ina-expect ng ibang tao na magagawa natin. Diba? So, parang ang nagiging tingin nila sa atin is para tayong baliw, or iba na yung ginagawa at kinikilos natin than usual. Kasi, diba, sabi rito, faith makes us do crazy things. So, nagiging crazy things yung mga ginagawa natin sa paningin ng iba. Kasi nga, hindi nila ina-expect na gagawa tayo ng mga ganun. Hindi nila nakasanayan, or hindi sila sanay na gumagawa tayo ng mga bagay na hindi makamundo, or yung kalugod-lugod sa ating Diyos. And number 2, faith helps us see the invisible. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita natin yung persona na hindi mapapalitan, which is si God the Father. God is unchangeable. He is unchangeable. Hindi siya nagbabago. And no one can replace Him. Number 3,
faith saves us from destruction. So, kaya tayong iligtas ng pananampalataya natin sa ating pagkasira. Yung pagkasira o pagkawasak na ito ay hindi yung nakapaligid sa atin, kundi may iwas tayo sa pagkagawa ng kasalanan o pagkamatay. Dahil sabi nga sa Bible, di ba, yung the greatest downfall natin is yung ating sin. So, nililigtas tayo ng faith natin from this destruction, which is our spiritual death or eternal death. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, consider our suffering for the sake of Christ as our great wealth. Number 2, fix our eyes on the invisible God who sees us and our situation. And number 3, have faith in the gospel that saves. So, all those aforementioned are the reasons why do we have to consider our suffering for Christ as our great wealth.